Napakabilis lamang po ng panahon, muli po tayong magkakasama-sama sa pagkakataong ito upang ating pong pag-aralan ang number 8 topic, karunungan para sa matuwid na pamumuhay. At kagaya po ng aming nabanggit at nabanggit din ni Pastor Perdon, ito pong ating taping na ito ay advance, kaya hindi po namin mababanggit ang inyong mga pangalan. Subalit lahat po kayo na sumusubaybay ay binabati po namin sa pagkakataong ito. Tayo po muna ay mananalangin upang hingin po natin ang patnubay ng ating Panginoon. Muli po, mahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon upang mapag-aralang muli ang inyong banal na salita sa pamamagitan po ng programang ito ng Solid Rock Ministry. Tulungan niyo po nawa kami na makatulong sa mga kapatid, sa mga kaibigan, na nais nilang maunawa ang panghigit ang mga pinag-aaralan sa Lesson Quarterly. At kami po ay dumadalangin din na sana po lahat kami ay nasa inyong banal na pangangalaga, pag-iingat, at pagbibigay ng mga kinakailangan sa araw-araw. At pagpapatawad po muli, Panginoon, sa amin pong mga kasalanang nagawa sa inyo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang ating pong talatang sasauluhin ay nasa Awit 90:12. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong may karunungan. Tulad ng ating nakita na ang biyaya ng Diyos ay nakalaan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at ito ay nagdadala sa mananampalataya sa pagkakaroon ng bagong puso. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay din sa mga tagubilin kung paano ang marapat nating pamumuhay. Siya ay nagbigay ng mga kautusan upang tayo'y gabayan. Ang pagsunod nito ay hindi legalismo. Sa halip, ito ay nagdadala sa mabuti at pinagpalang buhay. Gayunpaman, ang matuwid ay malimit ding nagdaraan sa kahirapan, bunga ng kasalanan ng sanglibutan. At ito ay pinahihintulot ng Diyos upang mapatunayan ang ating pananampalataya o ang hindi pananampalataya sa Kanya. Ang ating patuloy na pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos ay nagdadala sa atin ng isang dalisay o dinalisay na karakter upang kung ang Panginoon ay magbalik ay wala tayong anumang sapat na ikahihiya. Pagkat tayo ay natutulad sa gintong dinalisay sa matinding apoy na pang-dalisay. Narito po ang mga tanong o mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number 1, papaano ay pinakikilala ang estilo ng pamumuhay ng mga matuwid? Pangalawa, papaano inilalarawan ang buhay ng tao bunga ng kasalanan? Pangtatlo, ano ang napakahalagang aral ang itinuturo ng Diyos sa karanasan ng Meriba? Pang-apat, bakit napakahalaga ng laging nananalangin at ituon ang pansin sa Panginoon? At pang-lima, anong mga pagpapala ang aanihin ng gumagawang may katwiran? At babalik po tayo sa ating tanong na number 1, papaano ay pinakikilala ang estilo ng pamumuhay ng mga matuwid? Sige, ating pong pag-aaralan muli. At sa ngayon pong Sabado, tayo po ay nasa Malay-Balay. So sana magkasama-sama po tayo. Ating pong tingnan sa mga awit, 119, 1 hanggang 18, ano ang sinasabi? Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo na hinahanap siya ng buong puso. Ni hindi rin gumagawa ng kasamaan kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Inuutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin o maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pamamagitan ng mga tuntunin mo. Kung gayoy hindi ako mapapahiya, yamang itinuon ko sa lahat ng iyong mga utos ang aking mga mata. Pupurihin kita ng may matuwid na puso kapag aking natutunan ang matuwid mong mga batas. Aking tutuparin ang mga tuntunin mo o huwag mong ganap na talikuran ako. Paano pananatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinahanap kita ng buong puso ko o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo.
Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Gawa ng mabuti ang iyong lingkod upang mabuhay ako at sundin ang salita mo. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Yan. So dito po, makikita po natin na ipinapahayag na maliwanag na itong sumulat ng awit sa palibhasang siya ay lingkod at tapat na naglilingkod sa Diyos, ang kanyang pinakadili-dili, ang kanyang pinakalalaman ng puso, ang kanyang pakiusap sa Panginoon, patuloy na siya ay bigyan ng karunungan, ng kaalaman, na sundin ang mga kautusan ng Diyos. Yung pagsunod po sa kautusan ng Diyos ay isang kagalakan sa buhay ng isang matuwid. Hindi po pagiging legalista. Marami po kasing sinasabi na kapag sumusunod ka sa kautusan, ikaw ay isang legalista. Subalit maliwanag po ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So ito pong mga matuwid na tao na nagsusumikap na mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, walang ibang ninanais, walang ibang idinadalangin kung hindi bigyan ng lakas, bigyan ng karunungan, bigyan ng pangunawa na makita ang kagandahan ng kautusan at ito'y kanyang masunod na may kagalakan. Palibhasang kautusan ng Diyos ay nagbibigay ng masayang buhay. Ano po? Tingnan pa natin dyan sa talatang 161 hanggang 168. Inuusig ako ng mga pinuno ng walang dahilan, ngunit ang puso ko'y namamangha sa iyong mga salita. Ako'y nagagalak sa iyong salita gaya ng isang nakatagpo ng malaking samsam. Aking kinapuputan at kinasusuklaman ng kasinungalingan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. 7 ulit sa isang araw ikaw ay pinupuri ko sapagkat matuwid ang mga batas mo. May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anumang sa kanila ay makapagpapabuwal. O Panginoon, sa iyong pagliligtas sa iyong maasa ako at tinutupad ko ang mga utos mo. Sinusunod ang aking kaluluwa, ang mga patutuo mo, lubos ko silang minamahal. Aking tinutupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patutuo sapagkat lahat ng aking lakad ay nasa harapan mo. So maliwanag po, ang inaasahan nitong mga awit ay ang Diyos ang magliligtas. Subalit, iniibig niya na sundin ang mga kautusan ng Diyos. At ito ang kanyang hinahanap araw at gabi na masunod niya ang kautusan ng Diyos. Hindi sapagkat para siya ay maligtas, kung hindi sapagkat alam niya na yung kanyang Diyos na nagbigay ng kautusan ay nagbigay nito para sa ikatitiwasay, para sa ikapagtatagumpay, para sa ikalulusog, para sa ikasisiya ng tao. Yun ang kanyang pagkakilala sa salita at utos ng Diyos. Subalit kapag pinag-usapan ang kaligtasan, ang wika, ako'y ililigtas mo. So mga minamahal, ang pagsunod po sa kautusan, hindi para tayo ay iligtas, kundi sapagkat mayroon tayong tagapagligtas na hindi lang iniisip yung ating kapatawaran, hindi lang iniisip yung pagdating ng araw, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, kundi ngayon pa lang, ibig niyang maranasan natin ang pagpapala ng pagsunod sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga utos. Palibhasang utos ng Diyos ay utos upang malagay sa mabuting kalagayan ang ating pag-uugali, ang ating pamumuhay, ang ating relasyon sa ating kapwa. Yun ang layunin ng utos ng Panginoon. Magkaroon tayo ng maganda, dalisay na lipunan. Salamat, Pastor. At ngayon po sa pangalawang tanong, papaano inilalarawan ang buhay ng tao bunga ng kasalanan?
Yan. Titingnan naman natin dito sa mga awit, Kapitulo 90. Ano ang sinasabi? Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng saling lahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. Iyong ibinalik ang tao sa alabok at iyong sinabi, bumalik kayo mga anak ng mga tao. Sapagkat ang 1,000 taon sa inyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas, o gaya ng isang gabing pagbabantay. Iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga ito'y nananariwa at lumalago. Sa panahong ito'y nalalanta at natutuyo sapagkat ang iyong galit ang sa amin ay tumupo. At sa pamamagitan ng iyong galit kami ay nabagabag. Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan. Sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo at ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo? Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong may karunungan. Manumbalik ka o Panginoon hanggang kailan pa? Sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Kami iyong pasayahin ayon sa dami ng mga araw ng iyong pagpapahirap sa amin at kasindami ng mga taon na ang kasamaan ay nakita sa amin. Mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon namin Diyos at iyong itatag sa amin ang mga gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. So, napakaliwanag po ang sinasabi. Ang ating buhay ay parang isang buntong hininga lang sa Panginoon. Sapagkat yun ating pong 1,000 taon sa Panginoon parang isang araw lang. At yung 1,000 taon natin sa Panginoon parang isang araw. Yung isang araw sa Panginoon parang 1,000 taon sa atin. So ibig sabihin, napakaikli na ng ating buhay magmula nung pumasok ang kasalanan. Napakaikli na lang. Kaya ang wika, bigyan tayo ng karunungan na ating bilangin ang ating mga kaarawan. Ibig sabihin, matuto tayong maging matalino na gamitin natin yung ating kaarawan sa matalinong pamumuhay sapagkat napakaikli lamang. Mahaba na kumakautsinta. Sabi ang wika, ang average ay 70. At kung medyo malakas, aabuti ng 80. Subalit, puro problema, sakit sa tuhod, mayroong sakit sa puso, mayroong hypertension, andyan yung diabetes, andyan yung panghihina ng katawan, puro kabaga-baga na lamang. Iyon ang naging bunga ng kasalanan. Datapwat ang panukala ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Iyon ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At dahilan doon, ano po ang sabi sa 1:3:16? Kung atin pong babasahin ang 1:3:16, palagi ko naman memorado na po nating lahat. Ano po? Na sabi, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang panukala ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Sana matuto tayong magtiwala at magi tayong marunong sa pamumuhay na ito. Na isipin natin, hindi lang itong 70 years, hindi lang itong 80 years, kundi yung magpasawalang hanggang buhay ang dapat na ating pinaghahandaan. Kung tayo nagsusumakit dito sa kukunting panahon na ito na parang isang buntong hininga lang, ikukumpara dun sa original na panukala ng Diyos ng lalangin ng tao, bigyan po natin ng mas mahalagang
panahon, yung eternity. Okay po, at pangatlong tanong, ano ang napakahalagang aral ang itinuturo ng Diyos sa karanasan ng Mereba? Yan. Tingnan natin dyan sa awit 81, 7 at 8. Ano ang sinasabi? Ikaw ay tumawag ng nasa kaguluhan at iniligtas kita. Sinagot kita sa lihim na dako ng kulog, sinubo kita sa tubig ng Mereba. O bayan ko, habang kita'y pinapaalalahanan, ako'y iyong dinggin. O Israel, kung ikaw sana'y makikinig sa akin. Yan. So yung sa Mereba po ay isang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang magpakita ng pananampalataya at pagtitiwala yung kanyang bayan. Tingnan pa natin sa Kapitulo 95, talatang 7 hanggang 11. Ano ang sinasabi? Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong pakikinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso gaya sa Meriba, gaya ng araw sa ilang sa masa. Nang tuksohin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin, bagaman nakita nila ang gawa ko, 40 taon, kinamuhian ko ang lahing iyon. At aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking daan, kaya't sa aking galit, ako ay sumumpa na sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. Yan. So ito po, uulitin ko, nais ko pong idein na ang panukala ng Diyos o kanyang pagsubok sa bayan ng Israel doon sa Mereba ay upang sila ay dalisayin ang pananampalataya, upang sila ay maipagtanggol ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway. At ito rin po ang leksyon, ito ang aral na ibig ng Diyos na ating matutunan, na tayo'y magkaroon ng ibayong tiwala sa Panginoon matapos na ipakita niya yung lahat ng kanyang kabutihan, yung mga makapangyarihang gawa na kanyang ginawa alang-alang sa ating kaligtasan. Marapat alalahanin natin yon at tayo ay magtiwala na tayo ay mahal na mahal niya, sapagkat hindi maaari, mga minamahal, na tayo ay kanyang ipapasok sa kanyang kaharian malibang nadalisay yung ating pananampalataya. Kaya yung po mga pagsubok ay pinapahintulot ng Diyos, at kapag minsan tayo ay ginagabayan ng Diyos patungo ron sa pagsubok, subalit ang tinitiyak sa atin yung ating makakayanan lamang, at naroon din kasama noon ang daan kung paano natin ito maiiwasan o paano natin ito malalampasan. Naandun na yon, sapagkat tatandaan, ibig ng Diyos na tayo ay ipagtanggol laban sa kaaway. At ang tunay na kaaway natin si Satanas. Alam na alam niya lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating pagkakamali. Kaya mayroon siyang akusasyon laban sa atin na tayo ay hindi marapat makapasok sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung tayo ay tatanggapin, bakit siya hindi maaaring tanggapin? Na tayo naman ay katulad niya na makasalanan din. Kaya para patunayan ng Diyos na tayo ay nabago, hindi katulad niya na walang pagbabago, kinakailangan makita sa atin yung lubusang pagtitiwala, pagpapasakop at pagsunod sa kanyang mga kalooban. Dumating man ang matinding pagsubok, panampalatayan na natin ang Diyos na siya ang gagawa ng paraan upang ang lahat ay ating malampasan. Okay po, at ngayon sa pang-apat po nating tanong, bakit napakahalaga na laging manalangin at ituon ang pansin sa Panginoon? Ayan, titingnan po natin sa mga awit, 141, ano ang sinasabi? Tumatawag ako sa iyo, O Panginoon, nagmamadali ka sa akin, magmadali ka sa akin. Pakinggan mo ang tinig ko kapag ako'y tumatawag sa iyo, ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan, at ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahaponan. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama, na ako'y gumawa ng masasamang gawa. Nakasama ng mga taong gumagawa ng masama, at huwag mo akong pakainin ng masasarap na pagkain nila. Sugatan nawa ako ng matuwid sa kagandahang loob,
At sawayin niya ako, ito'y langis sa ulo. Huwag nawang tanggihan ang aking ulo sapagkat ang aking panalangin ay laging laban sa kanilang mga gawang liko. Ang kanilang mga hukom ay inihagi sa mga tabi ng malaking bato at kanilang diringgin ang aking mga salita. Sapagkat sila ay maiinam, gaya ng isang nag-aararo at nagbubungkal ng lupa, gayon ang kanilang mga buto sa bibig ng Sheol ay ikakalat. Subalit ang mga mata ko, O Panginoong Diyos, sa iyo'y nakatuon. Sa iyo ako nangangalong, huwag mo akong iwang walang kalaban-laban. Iligtas mo ako sa patibong na para sa akin ay kanilang inilagay. At mula sa bitag ng mga manggagawa ng kasamaan, mahulog nawa ang masasama sa kanilang sariling mga lambat, habang ako naman ay tumatakas. So dito po siya sabi, kung inyo pong pinansin, sinasabi rito na masarap kasi yung tukso. Lahat ng tukso, masarap sa ating paningin, sa ating damdamin. Kaya ang wika ng Panginoon, bantayan mo po ang aking labi, ang aking bibig, ang aking dila, sapagkat nariyan ang talagang panlasa sa mga bagay na hindi marapat. Kaya napakahalaga na ituto natin parati ang ating pansin sa Panginoon at parati tayong hihiling sa Kanya ng tulong sapagkat sa ating sarili, napakahina natin. Ang ating kalaban, una sa lahat, yung ating sarili. Yung nasa sa loob natin. At andyan din yung mga kaaway na nasa labas, nakapalibot, handang gumawa ng mga bagay na ikatitisod natin. Kaya napakahalaga na tayo po'y parating ang ating pansin, nakatuon sa Panginoon, nakatuon sa kawalang hanggang panukala niya para sa bawat isa sa atin. Sapagkat malimit, nakakalimot tayo dahilan doon sa mga immediate na gustong-gusto ng ating labi, gustong-gusto ng ating mata, gustong-gusto ng ating tainga, gustong-gusto ng ating puso. Ano po? At malimit, nagiging mas mahalaga sa atin yung mga bagay na pansamantala kaysa rin sa mga bagay na magpasa walang hanggan. Kaya napakahalaga mga minamahal ko mga kapatid, panalangin, 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 basa-basa ng Biblia sapagkat upang tayo ay mailayo sa pagkakasala. Sapagkat ang kasalanan masarap sa ating pakiramdam. Appealing yun sa fallen nature, yung kasalanan. Kaya kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Okay po, at ngayon po sa ating panglimang katanungan, anong mga pagpapala ang aanihin ng gumagawang may katuwiran? Titingnan natin dyan sa mga awit, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw-araw sa gabi at sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, napakaganda po. Kapag ang atin daw pong puso't isipan, laging nakatuon sa Panginoon, laging nagmumuni-muni sa kanyang mga kautusan, tayo ay iingatan upang tayo ay magbunga ng marami parang punong kahoy na natatanim sa siping ng tubig. Talagang mamumunga at mamumukadkad ng maayos. Ganun po ang sinasabing pagpapala ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang isipan ay parating nakatuon sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Tingnan pa natin sa mga awit 112, 1 hanggang 9 ang sinasabi. Purihin ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos, ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa, ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Nasa kanyang bahay ang mga kayamanan at karariwasaan, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ang liwanag ay bumabangon sa kadiliman para sa matuwid. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at mahabagin at matuwid. Ito ay mabuti sa taong mapagbigay at nagpapahiram. Pananatilihin niya ang kanyang layunin sa katarungan. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaalala
Magpakailanman siya hindi matatakot sa masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na sa Panginoon ay nagtitiwala. Ang kanyang puso ay matatag, hindi siya matatakot hanggang ang nais niya sa kanyang mga kaaway ay makita niya. Siya ay magpapamudmod, siya ay nagbibigay sa dukha. Ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay matataas sa karangalan. Yan. So, napakaganda po. Maging sa iyong pamilya, magbubunga ng maganda kapag ka ikaw ay namumuhay ng matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. At mawala ka man, maaalaala ka pa rin ng mga tao sa kapaligiran. Napakalaking bagay ang aanin natin kung tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napakahalaga po na sinusunod natin yung katuwiran ng Diyos, hindi yung katuwiran ng tao, sapagkat tiyak ang pagpapala sa mga bagay na ito. Naalala ko tuloy yung minsan ay sabi ng aking bayaw, talaga sabi niya, napaka mapalad talaga ni Papa. Isipin mo, yung kanyang lahat ng mga anak nakapagtapos, pati yung kanyang mga apo nakapagtapos, 100% nakapagtapos ng pag-aaral at nasa maayos na kalagayan. Yun po siya sabi sa banal na kasulatan. Samantalang kung tutusin, ang aming pong ama ay nag-umpisa bilang kaminero. Trabaho diyan sa kalsada, tabi ng kalsada, taga-tabas sa tabi ng kalsada. Subalit dahilan sa kanyang pagtatapat sa Panginoon ng Panginoon, nagpala sa kanya ng gayon na lamang. Sinikap niya ng kanyang mga anak mapagtapos sa church school kahit na gano'n ang kalagayan ng buhay. At alam po ninyo, sabi nga nung aking bayaw minsan ay 100% sa kanyang mga anak, kanyang mga apo, pati pa apo sa tuhod, ay patuloy na nagsisipag-aral at nakakapagtapos. Kaya napakalaki po talaga ng pagpapala kapag tayo ay nagtatapat sa Panginoon at inuuna natin yung mga bagay na nais ng ating Panginoon. Tingnan pa natin sa mga awit 128, anong sinasabi? Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad, na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay, ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo ay magiging gaya ng mabungang puno ng ubas, sa loob ng inyong tahanan ng mga anak mo ay magiging gaya ng puno ng olibo, sa palibot ng iyong hapagkainan. Narito ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. Pagpapalain ka ng Panginoon mula sa Sion, ang kaunlaran ng Jerusalem ay iyon nawang masaksihan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang mga anak ng iyong mga anak ay iyon nawang mamasdan, mapa sa Israel nawa ang kapayapaan. So, muli, napakaganda ng pangako na tatamasahin, mararanasan ng taong nagtatapat sa Panginoon. Kaya mga minamahal, mga kapatid, marapat na tayo'y magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Sundin natin lahat ng kanyang mga kautusan, lahat ng kanyang kalooban, sapagkat itong lahat ay pagpapala para sa atin. Hindi tayo legalista kaya natin ito sinusunod. Tayo po ay nananampalataya na ang Diyos matuwid, na ang Diyos makapangyarihan, na ang Diyos mapagbiyaya. At dahilan sa katangian niyo ng Diyos, nagbigay siya nitong mga utos upang makamta natin lahat ng mga pagpapala na maaari mong isipin, maaaring hilingin ng isang tao sa kanyang buong buhay. Ang iyong anak, ang iyong mga apo, ang wika riyan. Hanggang sa ikatlo, ikaapat na sali ng lahi, talaga ang pagpapala ng Panginoon ay madarama kung tayo po ay nagtatapat at marubdob na hinahanap ang kalooban ng Diyos sa bawat punto ng ating buhay. Okay po, at narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan ngayon. Number 1, ang matuwid ay ang lumalakad ayon sa mga salita ng Diyos. Number 2, ang buhay sa mundong ito ay isang buntong hininga lamang kung ihahambing sa walang hanggan. Number 3, ang Panginoon ay sadyang inaakay tayo sa pagsubok sa ikadadalisay ng ating pananampalataya. At number 4, ang tukso ay nagbubuhat sa ating puso at masarap sa makasalanang likas. Kaya't panalangin ay napakahalaga. At 5, may masaganang pagpapala sa sarili
at sa iba ang pamumuhay na matuwid sa harap ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sa iyong mayamang biyaya, pag-ibig at mga kautusan na ibinigay sa amin upang kami gabayan, upang kami makasumpong ng kapayapaan, ng kasiglahan at ng pagtatagumpay. O Amang Banal, salamat sapagkat ikaw ay aming Ama, kami iyong mga anak na iyong ginagabayan, iyong pinapatnubayan, iyong pinagpapala at iyong tinuturo ang tamang landas. Iyo po nawang ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy ng iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magtanim ng malalim na pananampalataya sa aming mga puso at isipan. Maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Buhay po mga minamahal, hanggang sa muli po, ang pagpapala ng Panginoon ay kamtan natin sama-sama.